Ang lalaki, kapag mahal ka niyan, naririnig mo yan sa mga pananalita niya. Kapag hindi ka rin mahal ng lalaki, mararamdaman mo yan at maririnig mo rin sa mga salitang sinasabi sa'yo. Hello guys! So, ang topic natin for today, words ng lalaki kapag wala ng love sa'yo. So, ito yung mga pananalita ng lalaki kapag hindi ka na niya mahal. So, kung interesado ka sa ating topic for today, panoorin ang video na ito. So, without further ado, ating alamin ang mga words ng lalaki kapag wala ng pagmamahal sa iyo. Number 1, ito yung love you. Ano ba ang masama sa salitang love you? Ito yung salita na hindi man lang sinabi yung kabuuan ng love. Subalit ginawang love, L-A-B, love you. Tapos yung you na letter U, love you. O, di ba? Alam mo, kapag mga ganyan mga sinasabi or mini-message sa'yo ng lalaki, ibig sabihin hindi ka talaga niyan mahal. Kasi ang totoong nagmamahal na lalaki, talagang ramdam na ramdam niya yung kanyang pagmamahal sa iyo at pati sa kanyang pananalita at sa mga mensahe sa iyo ay ramdam mo at bubuuin niya yung salitang I love you. Kasi pag love you, di ba, walang kadating-dating, walang feelings yun. Ginawang acronym or ginawang shortcut yung salitang I love you. At mahalaga rin yung salitang I, ibig sabihin ako, mahal kita. Ito yung mga nauuso ngayon, lalong-lalo na sa mga messages, di ba? Love you. Tapos, pag nabasa mo, di ba, walang parang hindi mo nararamdaman yung pagmamahal kapag ganong mga pananalita ang chinat or message sa iyo. Kahit sa kanyang pananalita, di ba? So, ayan ang isang sign na hindi ka mahal niyan. Hindi ka totoong mahal ng lalaki na yan. Number 1. Number 2, ito, yung K. Ano ba yung K? Ito yung grabing katamaran na ng mga tao ngayon, di ba? Kahit sa simpleng message, pwede namang sabihin, okay, di ba? Bakit K lang, di ba? Kapag ganyan ang i-reply or pag sagot sa mga tanong mo ng lalaking akala mo ay mahal ka, akala mo lang yun, hindi pala totoo yan. So kapag yan ang mga sinasabi, mini-message sa'yo ng lalaki, whoops, hindi ka niyan mahal. Kasi kapag mahal ka ng lalaki, mag-i-explain yan. Meron siyang magandang ipapaliwanag sa'yo. Or kapag tinanong mo sa mga messages, may mga sasabihin siya doon maliban lang sa salitang K. K, di ba? Nakakainis yung mga ganyang mga reply kahit sa mga hindi magkasintahan. Kapag sinagot ka ng salitang, iisang salita lang yan, yung letter K, di ba? Minsan talagang iinit din talaga yung ulo mo kasi ang dami-dami mong sinabi, marami kang in-explain, tapos ang isasagot lang sa'yo is K. Di ba? Nakakainis, nakakawala ng pasensya. Di ba? So, kapag ganyan ang trato or mga pagsagot ng lalaki sa'yo, big no, hindi ka niyan mahal. Number 2. Number 3, eto, yung nababaliw ka na yata, gumagana na naman yung utak mo, napaka-insecure mo. Di ba? Grabe namang paratang ng kasintahan mo na yan. Alam mo, ang lalaki, kapag mahal ka niyan, iintindihin niya kung ano yung mga pinanggagalingan mo, kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Kaya kapag may mga ganyang mga hindi pagkakaintindihan or may mga pinagdadaanan kayo sa isang relasyon, uunawain niya yan. Pero kapag ganyan ang ipinapakita sa iyo, tulad ng sinasabihan ka na insecure ka, dahil nga nagtatanong ka, so parang ang pinapalabas ay insecure ka. Gumagana na naman yung utak mo. Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isipan mo, di ba? Kapag mga ganyang mga sinasabi sa iyo ng lalaki, hindi ka niyan mahal. Kumbaga, shortcut ka para manahimik ka na lang dyan. Kasi siya, may ginagawa na siyang kababalaghan na iba. Number 3. Number 4. Sasabihin sa'yo, cool off muna tayo. Medyo magpalamig muna tayo. Yung mga ganyang pananalita, wala na yan. Sinasabi lang niya yan para hindi ka masyadong mabigla. Nag-iiwan siya ng konting pag-asa, di ba? Pero sa side niya, talagang wala na talaga. Kumbaga, mas dinadaan niya sa konting diplomasya. Pero ganun din yun. Ganun din ang patutunguhan yun. Ibig sabihin, break na kayo, split na kayo. Kapag sinabihan ka na, cool off muna tayo. Wala yun. Huwag kang maniwala sa mga ganyan. Lalaki man or babae, kapag sinabihan ka ng cool off muna tayo, wala yun. Meron na yung ibang tinitignan or tinatagpo sa labas. Or simpleng ayaw na niya talaga sa iyo. Yan po, ang number 4. Number 5, ito yung wala kang kwenta. Ouch, sakit nun. Yung mga ganyang pananalita, never marinig mo yan sa lalaking nagmamahal.
kung meron man niyang hinanakit or meron kayong pinag-awayan, hindi yan sasabihin sa'yo ng lalaki. Kahit may mga away kayo. Pero kapag ganyan ang sinabi ng lalaki sa'yo, na wala kang kwenta, naku, umalis ka na agad-agad dyan. Huwag mo nang patagalin at magjowa pa lang kayo, pa lang kayo, nagliligawan man kung ano yan. Tapos sinasabihan ka na ng mga ganyang pananalita, huwag kang pumayag. Ikaw na lang ang kusang aalis dyan. Number 5. Number 6, ito, yung wala akong tiwala sa'yo. Oh, grabe. Nakipagrelasyon ka pa kung wala naman palang trust sa inyong dalawa. Kapag ganyan yung lalaki, sinasabihan ka ng mga ganyang kabastusan na parang masyado ka nang binabastos sa ganyang pananalita, umalis ka na. It is not worth your time. Yung mga ganyang uri ng lalaki. Biruin mo, sasabihin na wala siyang tiwala sa'yo. Para saan pa ang relasyon nyo kung ganyan pala ang tingin niya sa'yo? Di ba? Ang magkasintahan, magkarelasyon, dapat may trust yan sa bawat isa. Kaya, kung wala pala siyang tiwala sa'yo, bakit nandyan pa siya? Di dapat lumayas na siya, di ba? Maghanap na lang siya ng iba kaysa pagsasabihan ka ng kung ano-anong mga pananalitang masasakit. Yan po, number 6. Number 7. Umanap ka na ng iba. No, bakit ganun? Di ba? Magkasintahan kayo, magkarelasyon kayo, tapos sasabihin sa'yo na maghanap ka ng iba. Ano yun? Ipinapamigay ka? Napakabastos ng ganyang uri ng lalaki. Once na narinig mo na yan sa isang lalaki, huwag ka nang mag-think twice, huwag ka nang mag-isip. Layasan mo na yan, okay? Yung mga ganyang pananalita ng lalaki, walang value, walang respeto ang lalaki na yan sa babae. Biruin mo, pahanapin ka ng iba. Ano yun? Sus Ginoo. Yan po, ang number 7. Number 8, ito yung wala nang dapat ipaliwanag. Ganun-ganun na lang. Ano bang gusto niyang mangyari? Magkarelasyon kayo, pero parang kung ano man yung gusto mong malaman sa kanya, mananahimik na lang, wala na siyang ipapaliwanag. Ganun-ganun na lang, di ba? Parang, ano yun? Walang pakialamanan, parang ganun ang gusto niyang mangyari, di ba? So, kapag ganyan na ang turing sa'yo ng lalaki, wala na yan. Bastusan na yan, okay? So, pag sinabihan ka, kahit isang beses na ganyan, layasan mo na yan, okay? Number 8. Number 9. Ang boring mo, wala kang kakwenta-kwenta. Ano ba yan? Grabe namang pananalita yan, di ba? Huwag kayong papayag na ginaganyan kayo ng lalaki. Once na sinabihan ka ng mga ganyang salita, umalis ka na. Kahit mahal na mahal mo yan, maging rational ka rin, pagganahin mo rin yung utak mo minsan. Huwag puro emosyon ang pinapairal. Kapag yung mga ganyang pananalita, sobrang masasakit na, move forward. Okay? Hindi mo deserve ang mga ganyang sinasabi sa'yo ng lalaki. Masakit na masakit yung mga ganyang pananalita. Number 9. Number 10. Ito, yung lumayas ka dito. Ay, nako. Yan yung salita na wala nang sagot-sagot, wala nang explanation, umalis ka na. Pinapalayas ka na, di ba? Huwag ka nang mag-stay sa ganyang uri ng relasyon. Kahit pa ang saya-saya ng nakaraan nyo, kahit pa mahal na mahal mo yan, alam ko, tunay ang pagmamahal mo dyan, pero siya ba? Mahal ka ba ng lalaki na yan? Hindi. Ikaw lang ang nagmamahal dyan. So, kapag pinapalayas ka na, lumayas ka na, iwanan mo na yan. At magmumuni-muni din yan, marirealize niya na mali ang kanyang mga ginawa. Di ba? Umalis ka, huwag ka nang magparamdam sa ganyang uri ng lalaki. Move on at sigurado, mas makakahanap ka pa ng higit sa kanya. Number 10. 2,000 years later. Yan po ang iilan sa mga words na sinasabi ng lalaki kapag wala ng love sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.